Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang kwentong ating pakikinggan ngayong gabing ito ay sa direksyon ni Gerald Nuez. May kakayahan tayo na ayaw nating ipaalam sa ibang tao dahil natatakot tayo na maging kakaiba sa paningin nila at mahusgahan tayo ng kanilang mga mata. Dear Papa Dudut, ako si Claire, isang babaeng mahilig maglakbay sa mga nakakatakot na lugar na may sari-sariling kwento. Isa akong medium at gusto kong ikwento ang nangyaring kakaiba na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Ilang linggo nang naglalakbay ang balitang may kakaibang nangyayari sa lumang mansyon sa labas ng bayan kung saan ako dating nakatira. Ang lugar na yon ay kilalang haunted mansion na ikinakatakot ng mga tao sa amin. Ngunit bilang isang mahilig sa mga kwento ng kababalaghan, hindi ko mapigilang hindi maengganyo sa mga kwentong may kinalaman sa lugar na yon. Isang araw, Papa Dudut, ay napagdesisyonan kong puntahan ang mansyon na yon. Bumiyahe ako mag-isa at nang makarating ako sa harap ng lumang mansyon ay nadama ko ang malamig na simoy ng hangin at tila ba nagpapahiwatig ng masamang bagay. Ngunit mas pinili kong itaboy ang takot. Tumingin ako sa paligid at sinigurado ko kung may taong makakakita sa akin sa pagpasok sa mansyon na ito. Nang wala akong makita ay pumasok na ako rito at pagpasok ko ay nakita ko kaagad ang mga agam-agam ko, Papa Dudut. Ang mansyon ay puno ng alikabok at may sapot ng gagamba sa sulok ng kisame. Gayon din sa tabi ng ibang gamit dito. Ang mga pader ay may mga lumang litrato na para bang nakakatakot at nakatingin ito sa akin. Sa hindi ko alam na kadahilanan ay may naramdaman akong bumilis ang tibok ng aking puso. Ngunit gaya ng dati pinagsawalang bahala ko na lamang ito at pinagpatuloy ko ang aking paglalakad at umasa na makakakita ako ng kakaibang pangyayari o kaya'y makaramdam ng ibang nilalang. Nang makarating ako sa isang malawak na parte ng mansyon, napansin ko ang isang pintuan na halos natatakpan na ng mga kahoy at sa tabi nito ay isang hagdanan patungo sa itaas. Hindi ko alam kung bakit pero parang may nag-udyok sa akin na buksan ang pintuan nun. Unti-unti akong lumapit sa harapan ng pinto at hinawakan ang doorknob nito. Huminga ako ng malalim bago ko tuluyang itinulak ang pinto pabukas. Nang nabuksan ko ito ay isang napakalamig na hangin ang bumungad sa akin, Papa Dudut. Agad kong napagtanto na ito ay isa sa mga pinakamatinding desisyon sa buhay ko. Ang pumasok sa mansyon na ito. Ang silid ay puno ng mga lumang kagamitan, katulad sa labas ay maalikabok din dito. Inilibot ko ang aking paningin at may isa sa mga bagay ang bumihag sa aking atensyon. Isang malaking salamin. Sa unang tingin ay wala akong makitang kakaiba sa salamin na yon, ngunit habang mas tinititigan ko ito, unti-unti kong napagtatanto na may mali dito. Hindi ako ang nagmamanman sa salamin, sa halip ay isang matandang babae ang nandon. Nakatayo sa likuran ko, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at galit. Napaupo ako sa gulat at nang makalma ko na ang aking sarili ay muli kong tiningnan ng salamin. Ngunit sa ngayon ay nakita ko na muli ang aking sarili. Lumingon ako sa aking likuran at walang matandang babaeng naroon. Bigla ko nakaramdam ng takot habang iniisip ang mga posibleng mangyayari o matuklasan ko rito.
Ilang sandali pa ay nakumbinsi ko lang ang aking sarili na ito'y isa lamang guni-guni. Ang matandang babaeng nakita ko ay baka isang halusinasyon ko lamang o imahinasyon. Kaya ko to, matapang ako. Pangungumbinsi ko sa aking sarili, imahinasyon lamang yon. Hindi totoo ang aking nakita kanina. Huminga muna ako ng malalim upang kalmahin ang aking sarili. Nang maayos na ang pakiramdam ko, ay napagdesisyonan ko na ipagpatuloy ang paglalakbay sa mansyong ito. Nagdesisyon akong magtungo sa itaas. Maraming kwarto ang nasa palapag na ito. Puno rin po ito ng mga lumang kagamitan at kakikitaan rin po ito ng matagal na itong abandonado ang silid na ito. Habang ako'y naglalakad ay may isang kwarto ang pumukaw sa aking atensyon. Isang kwarto na matatagpuan sa pinakasulok na palapag na ito. Walang kahit na anong sinag ng araw ang nakapasok dito kaya't madilim ang buong paligid. Sa hindi malamang dahilan ay unti-unting gumalaw ang aking mga paa patungo sa silid na yon. Bagyang nakabukas ito dahil sa curiosity ay hinawakan ko ang doorknob nito upang tuluyang buksan ang pinto. Paglapat pa lamang ng aking mga palad sa doorknob ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa kamay ko na siyang nagdala ng matinding takot sa aking kalooban. Huminga muli ako ng malalim. Imahinasyon lahat ang mga nararamdaman mo. Hindi totoo ang mga kababalaghan na sinasabi ng mga tao. Bulong ko sa aking sarili, Papa Dudut. Pumasok ako sa silid at tulad ng kwarto na nasa baba ay puno rin ito ng mga lumang gamit. May mga sapot din at maalikabok sa loob. May mga gamit din na natatakpan ng mga puting kumot. Hindi ko alam kung hangin lang ba ang nagpapagalaw sa kumot ng isang natatakpang gamit dito dahil nakita ko sa gilid ng mata ko ang bahagyang paggalaw nito. Isinawalang bahala ko na lamang at pinagpatuloy ang paglalakad sa loob ng silid. Sa gilid ng isang malaking cabinet ay may isang pintuan na nasarahan ng isang tela na siyang mismong nagsisilbing pinto nito. Dahil sa curiosity ko kung ano ang nasa loob ng silid na nasa harapan ko ay naisipan kong pumasok sa loob. Isang madilim na silid ang nadatnan ko. Sa isang madilim na sulok ay natagpuan ko ang isang lumang kama at may isang madilim na siluwetang nakahiga rito. Hindi ko makita ng maayos ang mukha nito, Papa Dudut. Ngunit ang mas ikinaramdam ko ng takot ay ang tila ba magaang paghinga na narinig ko. Binuksan ko ang ilaw ngunit sumabog ito. Ang saglit na pagliwanag ng ilaw sa loob ng silid ay sapat na sana upang makita kung ano ang nasa ibabaw ng kama. Ngunit wala akong natagpo ang tao. Pagkaraan ng ilang segundo ay meron isang kulay puting liwanag ang nanggaling sa ilalim ng kama. Sinundan ito ng aking mata ngunit bigla itong namatay at bumalik sa kadiliman. Sa mga nakikita at nararamdaman ko ay tila ba ang mga kakaibang kaluluwa ay naglalaro sa aking mga mata. Dahil sa takot ay natulala ako sa kinakaroonan ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Huminga ako ng malalim at kinalma ang aking sarili. Nang maramdaman kong ayos na ang pakiramdam ko ay biglang sumarado ang pinto na siyang gumawa ng isang napakalakas na tunog. Lumabas ako sa kwarto kung saan ako nanggaling. Wala namang hangin na maaaring magtulak sa pinto para sumarado ito. Lalapitan ko na sana ang pinto ngunit unti-unti itong bumukas mag-isa. Nakita ko ang isang puti at dugoang laylayan ng isang bestidang puti sa labas ng pinto. Sa mabilis na pag-ikot ay nakita ko ang mukha ng matandang babae sa pintuan. Tila ba siya ay ngumingiti na may malasakit, ngunit ang mga mata niya ay puno ng pagkagalit. Ngumiti ito ng napakalawak at unti-unti itong lumapit sa kinakaroonan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko at napaupo na lamang ako sa takot. Naramdaman kong mas bumilis ang paglapit nito sa akin. Nanginginig ang mga tuhod ko at bumilis ang paghinga ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal. Pagkaraan ng ilang minuto ay wala akong naramdaman o narinig na kahit na ano.
Unti-unti kong binuksan ang aking mata at inilibot ko ang aking paningin. Parang walang nangyayari, ngunit tinignan ko ang pinto, nakabukas pa rin ang pinto. Muli kong kinalma ang aking sarili, Papa Dudut. Guni-guni yon. Hindi totoo ang lahat ng aking nakikita at nararamdaman. Matapang ako. Kumbinsi ko sa aking sarili, Papa Dudut. Nang nakalma ko na ang aking sarili ay tumayo ako at pinagpaga ng aking damit. Nang aalis na sana ako sa kinakatayuan ko ay may nasipa akong isang bagay. Gumulong ito papasok sa silid kung nasaan ang kama kanina. Tila ba huminto ang pagtibok ng aking puso nang biglang sumilip sa siwang ng kurtina na nagmimistulang pinto ang isang nilalang. Maitim mapula ang kanyang mga mata. Ayoko na sa lugar na to. Natatakot na sigaw ko. Dahil sa takot ay hindi na ako nagkatubiling tumakbo pababa at lumabas ng mansyon at itapon ang aking mga karanasan sa lugar na yon. Mula noon ay hindi ko na inulit pa ang pagpunta sa mansyon na yon. Pagkalabas ko noon sa mansyon, may isang matandang lalaki ang naabutan ko sa labas. Binalaan ako na huwag nang muling bumalik sa lugar na ito at kalimutan na lamang ang mga bagay na naranasan at nakita ko rito. Naging masusing babala ito sa akin na may mga bagay na hindi dapat halongkatin pa. Ang lugar na akala ko'y makakatulong na kwento ng kababalaghan ay nagbalik sa akin ng takot at kamuhian. Yon ang araw na napatunayan kong ang ilang mga misteryo ay mas mabuting manatiling hindi nalalaman ng sinuman. Sa bawat nakabukas na pinto ay may mga kakaiba't nakakatakot na lihim na kwento. Kaya naman hindi na ako muli pang bumalik sa lugar na yon, Papa Dudut. Pero isang taon nang lumipas, muling sinaniban ng kung anumang katapangan ng katawan ko, Papa Dudut. Yun ay nang tumira naman ako sa isang probinsya sa Mindanao kung nasaan ang pamilya ng father side ko. Tekla, nabalitaan mo na ba? Patay na pala ang matandang nakatira doon sa malaking lumang bahay. Pagbabalita ni Aling Basya sa matandang babaeng bumili sa kanilang tindahan. Napahinto naman sa akmang pag-alis ang matandang tinawag na Tekla. Nanlalaki ang mga mata at bahagyang nakaawang ang bibig na muli itong humarap kay Aling Basya. Yung lumang bahay na nasa may malapit sa paanan ng bundok? Tanong ni Aling Tekla. Inayos nito ang pagkakahawak sa magkabilang kamay ng itlog at bigas na binili nito. Oo, yun nga, sagot ni Aling Basya dito. Si Kais ko ang nakakita noong katawan ng matanda sa gitna ng halamanan. Hindi ba nga at laging dumadaan doon si Kais ko kapag nangangahoy? Bahagyang tumalsik ang laway na dagdag saad ng tindera. Mula sa binabasa kong pocketbook ay napataas ang tingin ko sa kanila. May nakatira po pala doon? Hindi napigilang tanong ko sa kanila. Kanina pa ako noong nakatambay sa may tindahan at nakikinig sa usapan ng dalawang matanda. Napadaan po ako doon nung isang araw. Akala ko po'y abandonado na yun. Masyadong mataas na ang talahib sa hardin at parang wala nang nagmementena ng bahay. Dugtong ko pa. Naku, merong nakatira doon. Claire. Hindi ka nga pala pamilyar sa usap-usapang kumakalat dito sa baryo dahil kalilipat nyo pa nga lang pala dito. Kumukumpas pa ang mga kamay na saad ni Aling Basya. Hindi ba nga at dati ay sinasabing aswang ang matandang nakatira sa lumang bahay na yon? Sabad naman ni Aling Tekla sa usapan. Aswang ho? Puno ng kuryosidad na tanong ko sa dalawang matanda. Totoo ba yon? Tuluyan nitong ibinaba ang hawak na bote ng inuming pampalamig na binili nito kanina. Nakuha na ng dalawang matanda ang buong atensyon ko. Naku iha, matagal nang usap-usapan dito sa amin yan. Sa katunayan nga ay walang mga taga rito ang nagtatangkang lumapit man lang sa bahay na yon. Dahil nga sa bali-balitang sa amin na lahi ng aswang ang matandang nakatira doon. Sagot ni Aling Tekla. Dati na naming sinusubukang paalisin sa baryo ito ang matandang yon. Dahil na rin sa nangaubos na matay na ang mga alaga naming manok at kambing.
Lagi na lamang naming natatagpuan ang mga alaga namin na parang nilapa ng isang mabangis na hayop. Dagdag kwento pa ni Aling Basya. Pero wala pa rin nangyari sa apela naming paalisin ang matandang yon. Inilapit na namin sa munisipyo ang hinaing namin pero ang tanging sagot lang nila sa amin ay hindi. Hindi daw maaari. Isa daw ang pamilya na matandang yon sa nagmamay-ari ng pinakamalawak na lupain dito sa aming baryo. Kaya wala daw kaming magagawa kung ayaw umalis ng matanda. May inis sa tonong saad pa ni Aling Tekla. Sa katunayan nga ay sobrang haba na ng buhay ng matandang yon. Hindi ba nga at mga bata pa lamang tayo ay bali-balitang dito sa baryo nakatira ang aswang. At siya yun. Ngayon ngang matanda na tayo ay saka pa lang siya nalagutan ng hininga. Mabuti nga yun at makakahinga na tayo ng maluwag. Naka-smith na dugtong ba ni Aling Basya sa sinabi ng matandang babaeng kababaryo. Hindi ba at wala namang kasama sa bahay ang matandang yon? Sino ang nag-asikaso ng kanyang bangkay? Tanong ni Aling Tekla sa tendera. Ang balita ko ay agad na nilibing ng mga barangay opisyal ang katawan ng matanda sa loob ng hardin nito. Wala namang nahanap na listahan kung saan maaring kontakin yung malayong kamag-anak daw ng matanda na nasa Amerika pa naninirahan. Sagot naman ni Aling Basya. Kawawa naman po pala yung matanda. Walang nag-alaga sa kanya at wala ring kamag-anak na umuwi upang ayusin man lang ang burol niya. May bahid ng lungkot sa tonong saad ko sa dalawang matandang babae. Naku, anong kawawa dyan? Maigi nga yun at wala na rin sa wakas ang perwisyong aswang na yon dito sa ating baryo. Mataas ang tonong saad ni Aling Tekla. Nasasabi mo lang yan, iha, dahil ikaw ay hindi taga dito. Kung ikaw ay dito pinanganak, malamang katulad namin, para ka rin nabunutan ng tinik sa dibdib. Kumungkumpas-kumpas pang saad ni Aling Basya. Mayroon ko na nga kayo dyan, Basya, at ako yung magsasaing pa. Pagpapaalam ni Aling Tekla sa tendera sa kapairap na tumingin sa gawi ko bago ito tuluyang naglakad palayo sa may tindahan. Naiwang napakamot na lamang ako sa bato ko habang sinusundan ng tingin ang umalis na matandang babae. Sumapit ang gabi. Mag-alas 8 pa lamang ng gabi ngunit ang buong baryo ay nababalot na ng katahimikan, Papa Dudut. Mangilan-ngilan na lamang ang kabahayang makikitang may banayad na liwanag na nagmumula sa gasera o kandila na matatanaw sa siwang ng mga bintana. Hindi naman kasi lahat ng bahay sa San Simon ay pinagpalang magkaroon ng linya ng kuryente. Isa lang ang bahay ni Aling Basya sa may kakayanang makapagpakabit ng kuryente. Kaya naman dinarayo din kahit ng mga taga-kabilang baryo ang tindahan nito. Isa lang kasi ito sa mga tindahang nakapagtitinda ng malamig na inumin at alak. Magsasarado na sana ang tindahan nito si Aling Basya nang mapansin ang isang lalaking nakahiga sa bangko sa harapan ng tindahan. Mukhang langong-lango ito sa alak. Sa tabi nito ay may isang bote ng gin na nakatumba. Ako naman noon ay saktong bibili ng palamig noon na pampatulog ko. Hoy Kaloy, umuwi ka na sa inyo. Sigaw ni Aling Basya sa lalaki at napatingin ako dito. Pero hindi kumilos ang lalaki. Nakakainis talaga ang lalaki na yan. Palagi na lang dito sa tindahan ko inaabot ng pagkalasing niya. Bulong ni Aling Basya. Hindi ko kilala ang lalaki pero madalas ko nga siyang nakikita na lasing sa kalsada o sa tindahan ni Aling Basya. Nagsimula raw ito na maging lasinggero nang iwanan ng asawa nito. Napapaaway na nga raw ito madalas sa kapitbahay pero pilit na hindi ito pinapatulan dahil nga sa kalagayan nito. Naging patapon na raw ang buhay ni Mang Kaloy dahil sa pag-alis ng kanyang mag-ina. Napailing na lamang ako habang nakatingin sa kanya nang magsimula na itong tumayo at pasuray-suray na naglalakad palayo. Kailan ba magbabago ang lalaking yan? Naku, nakakaabala na sa negosyo. Napapailing na sabi ni Aling Basya.
Papa Dudut, bigla kaming natigilan nang makarinig kami ng malakas na alulong ng aso. Malakas at mahabang alulong ito na nagbigay ng kilabot sa aming dalawa. Sinabihan ako ni Aling Basya na magmadaling umuwi ng bahay namin. May kalahating kilometro ang layo ng bahay namin pero para bang napakalayo noon sa paglalakad na ginagawa ko. Hindi ko maintindihan pero grabe ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Mabuti na lamang at nakauwi pa rin ako ng ligtas noon, Papa Dudut. Kinaumagahan ay natagpo ang patay malapit sa lumang bahay sa may paanan ng bundok si Mang Kaloy, Papa Dudut. Kanya-kanyang haka-haka ang mga tao sa nangyari sa matandang lalaki lalo na at kitang-kita nila ang kagat nito sa leeg na animoy nila pa ng isang mabangis na hayop. Naalala ko tuloy na buhay pa siya noong huling beses ko siyang nakita. Hindi ko akalain na huling beses na pala talaga yon. Nakakahindik ang nangyari kay Kaloy. Kung alam ko lang na mangyayari sa kanya ito, sana ay hinayaan ko na lamang siyang matulog sa harapan ng aking tindahan. May nginig sa tinig na sabi ni Aling Basya. Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Baka nga tamang mga opisyal ng barangay. May gumagalang mabangis na hayop tuwing gabi kaya kailangan nating magdoble ingat. Agahan mo na ang pagsasarado ng tindahan mo para wala nang dumayo sa iyong mamimili sa gabi. Suhestyon naman ni Aling Tekla na nakikiusyoso din sa pinangyarihan ng krimen. Mga kababaryo, alam ko pong lahat kayo ay nagulantang sa nangyari pero hihingin ko po ang tulong ninyo. Magsasagawa po ang barangay ng operasyon upang mahuli ang mabangis na hayop na siyang may gawa nito kay Mang Kaloy. Ako po sana ay nakikiusap sa mga kalalakihan ng ating baryo na maaaring magboluntaryo upang mahuli ang hayop na ito. Pahayag ng barangay kapitan. Ako po, Kap. Walang pag-atubiling pagboboluntaryo ko na noon ay kanina pang nakatayo sa hindi kalayuan habang matamang pinagmamasdan ang mga nangyayari. Sigurado ka ba? Tanong ni kapitan. Baka mapahama ka, babae ka pa naman. Wika ni Aling Basya. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko, paninigurado ko naman. Maraming salamat, Claire. Sino pa? Saad naman ang kapitan. Inatasan nito ang isang kagawad upang kunin ang pangalan ng mga kalalakihan at kababaihan na nagboboluntaryo. Samantala ako naman ay tahimik na nagmamasid sa isang tabi. Matapos kong ibigay ang kanyang pangalan sa kagawad ay agad na akong lumayo sa kumpol ng mga tao. Mas pinili kong tumayo sa lilim ng isang matandang puno ng nara na nakatayo sa hindi kalayuan sa lumang bahay. Nararamdaman ko ang kakaibang ihip ng hangin kagabi. Malakas ang kutob kong may hindi magandang mangyayari. At tama nga ang hinala ko dahil kinaumagahan ay natagpuan nga ang bangkay ni Mang Kaloy. Dahil sa dayo lang ako sa San Simon ay walang kahit na sino man ang nakakaalam sa aking tunay na kakayahan. Pilit ko rin talagang tinakasan ang kapangyarihang ipinasa sa akin ngunit waring tukso na hinahabol pa rin ako nito. Sa katunayan ay suot-suot ko pa rin ang kwintas na anting-anting na ipinamana sa akin ng aking lolo. Pinagmasdan ko ng maigi ang lumang bahay at sa mata ng isang ordinaryong taong magmamasid ay sasabihing isa lamang itong ordinaryong lumang abandonadong bahay pero hindi sa akin. Simula nang nagawi ako roon ay may nararamdaman na akong kakaiba. Ang nangyaring usapan sa harap ng tindahan ni Aling Basya kahapon ang nagkumpirma ng aking hinala. Aswang ang nakatira sa bahay na ito. Kung namatay na nga ang matandang aswang na nakatira dito malamang ay hindi nito naipasa sa iba ang bertud ng pagkaaswang nito. Kung tama ang hinala ko ay naging isang amalanhig ang aswang na yon. At etong pumatay sa biktimang si Mang Kaloy, saad ko sa isipan. Kailangan kong pigilan ang muli niyang pagbangon sa hukay bago siya makapangbiktimang muli. Dagdag saad ko sa isipan. Akala ko ay matatakasan ko na ang aking kapalaran sa paglipat ko sa baryong ito. Napabuga ako ng malakas na hangin at naihilamos ang isang kamay sa mukha at dala ng pagkadismaya.
Papadudot na sa malalim akong pag-iisip nang mapansin ang isang magandang dilag na nakatayo sa pinto ng lumang bahay. Ibinaling ko ang tingin sa kumpol na mga tao kanina ngunit mangilan-ngilan na lamang ang naiwan doon. Ang tanging naiwan ay ilang opisyal ng barangay at ilang kalalakihang marahil ay nagboluntaryo sa paghuli sa inakala ng mga itong isang mabangis na hayop. Muli kong ibinalik ang atensyon sa magandang dilag na nanatili pa ring nakatayo sa harapan ng pinto. May ilang segundo ko itong pinagmasdan, hindi ko ikakailang kakaiba ang dating ng babae. Marahil ay isa rin itong dayon na interesado sa kwento ng lumang bahay, saad ko sa isipan. Maya-maya pa ay nakita ko ang isa sa mga opisyal ng barangay na lumapit sa babae at kinausap ito. Bagamat napukaw ang aking atensyon ng magandang dilag ay pinilit kong iwaksi ito sa isipan. Kinailangan kong unahing isipin ang nararapat kong gawin upang mapigilan ng amalanhig na muling makapaghasik ng lagim. Magdadapit hapon na nang magsama-sama mga taong nagboluntaryo sa barangay upang magronda at hulihin ang kung anumang hayop na siyang lumapa kay Mang Kaloy. Ilang saglit pa ay kanya-kanya na sila ng tahak ng rutang iniatang sa kanila ng mga opisyal. Nang makakuha ng pagkakataon ay agad akong tumalilis at humiwalay sa mga kasama ko sa isang ruta. Mabilis sa mga hakbang na tinahak ko ang daan patungo sa lumang bahay Papadudot. Palubog na ang araw, may hirapan akong hulihin ang amalanhig sakaling makabangon na ito sa libingan. Hindi ko pa alam kung saan ang eksaktong lokasyon ng pinaglibingan nito. Kailangan kong magmadali dahil hindi ko kakampi ang oras. Maaaring mayroon pang ulit na mabiktima ang amalanhig sa mga taong sumama sa ronda kapag nagkaroon ito ng pagkakataon. Nang marating ko ang lumang bahay ay alerto kong inikot ang paningin. Umawak ako sa suot na kwintas na anting-anting at bumulong sa hangin ng isang orasyon bago ko sinimulang hanapin ang lugar na pinaglibingan sa matanda. Sa sobrang taas ng talahib sa hardin ng lumang bahay halos hindi ko na makita ang dinadaanan ko. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa lubid na inilublob ko sa bentadong tubig. Ganon din sa malalaking tindagan na nakasukbit sa aking baywang. Kalat na ang dilim nang tuluyan kong matagpuan ang pinaglibingan sa matanda. Ganon na lamang ang lakas ng kabog ng dibdib ko nang makitang bungkalang lupa sa pinaglibingan nito at bukas ang kahoy nitong ataul pero wala roon ang bangkay. Huli na ba ako? Tanong ko sa isipan. Ilang segundo din na nablangko ako sa susunod kong hakbang na gagawin. Ipinilig ko ang ulo upang ibalik ang sarili sa huwisyo at makabawi sa pagkabigla. Muli akong humawak sa aking anting-anting at umusal ng isang orasyon. Nagiba ang ihip ng hangin at tumalas ang aking pakiramdam. Naamoy ko sa hangin ang masangsang na amoy. Sinundan ko kung saan ang gagaling yon. Dinala ako ng aking mga paa patungo sa direksyon ng pinto sa likod bahay. Dahil sa bahagyang nakaawang ang pinto ay dahan-dahan ko yung binuksan. Bagya akong napaatras nang salubungin ako ng nakakasulasok na amoy na kumulob sa buong kabahayan. Kinuha ko ang bandanang nakatali sa aking braso at ipinangtakip ko yon sa aking ilong at bibig bago ko tuluyang pinasok ang bahay. Alerto kong inikot ang mga mata habang dahan-dahang iniisa-isang tingnan ang bawat parte ng bahay na aking nadadaanan. Nahinto ang aking paghakbang nang makita sa gitna ng sala ang nakahandusay na katawan ng isang matandang babae at sa tabi nito ay may nakayukyuk na isang dalagita. "Miss, okay ka lang?" May pag-aalala sa tinig kong tanong sa babaeng nakayukyuk. Yumuyugyog ang balikat nito na wari umiiyak. Unti-unting umangat ang tingin ng babae sa akin. Natulos sa aking kinakatayuan ang aking sarili nang makita ang mukha ng babaeng nakayukyuk. Ito ang magandang dilag na nakita kong nakatayo sa harapan ng bahay na ito kanina. Pero sa pagkakataong yun ay hindi na purong puti ang enerhiyang nakapaikot dito. Hindi katulad kaninang umaga nang una ko itong makita. Ngumisin ang nakakaloko sa akin ang dalaga
at sa isang iglap ay napakaganda at napakaamo nitong mukha ay napalitan ng isang kahindik-hindik na mukha ng isang halimaw. Namumula at nanlilisik nitong mga mata at matatalim ang mahaba at nakausli nitong mga ngipin. Naging mabilis ang mga pangyayari, sa isang iglap ay nakadamba na sa akin ang aswang. Mabuti na lamang at mabilis ang aking naging galaw. Agad kong naisangga sa naglalaway nitong bibig na akmang kakagat sa akin ang punyal na aking daladala. Buong lakas ko itong itinulak, nabitawan ko ang aking mga daladala habang nagpapangbuno silang dalawa ng aswang. Muling tinangka ng aswang na dambahin ako. Ginamit pa nito ang malaking pakpak upang lituhin ako. Ngunit mabilis kong nakuha ang buntot ng pagi na kumalat sa sahig kasama ng iba pa na mga dalakong pangontra laban sa mga aswang. Mabilis ko itong nahampas na naging dahilan, Papa Dudut, upang mamilipit ito sa sahig at magpalabas ng nakakaninding sigaw. Ginamit ko ang pagkakataong iyon upang tuluyan ng gapiin ang aswang. Papa Dudut, nang makarating ang ilang barangay tanod ay nagulat sila nang makitang bangkay ng isang itim na aso. Sinabi ko na siyang babaeng nakilala ko sa meeting ng umaga na yon. May ibang naniwala sa kanila pero sigurado ako na meron ding hindi, pero hindi na yon mahalaga. Salamat po sa pagbibigay ng oras na maibahagi ko ang kwento kong ito. Lubos na gumagalang, Claire. Kailanman ay hindi natin mapipilit ng ibang tao na paniwalaan ang mga bagay na nangyari sa atin pero hindi nila nakita. Ang mahalaga ay alam natin kung ano ang totoo. Maraming salamat, Claire, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Salamat sa pagbibigay ng oras na maging bahagi ng gabing ito ang buhay mo. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.